Ako po ngayon ay medyo nauubusan ng boses kasi halos lahat ng rally nandoon kami sumisigaw sapagkat kapag naalala namin ang katagang sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, kung kaya't kami ay lumalaban kasama ninyo sa korupsyon, kaya't tayo ay naparito hindi upang magasik ng lagim o gumawa ng kasamahan laban sa mga kapulisan, sapagkat tayo ay naniniwala na ang mga kapulisan ay nandyan upang tayo ay protektahan. Katulad din po natin sila, ayaw ng korupsyon, gustong mamuhay ng matiwasay at maganda dito sa Pilipinas. Kaya mga kaibigan kong mga Pilipino, isang tabi po muna natin ang mga tabi po muna natin ang ating mga kulay. Kung ano man po ang iyong kulay, kung ano man po ang kulay ng politikong iyong sinusuportahan, magkaisa po muna tayo sa pagkakataong ito upang sa gayon ay masarisulpa natin ang kinakaharap ng ating inang bayan na problema. Unang-una sa lahat mga kababayan, tayo ay naparito sapagkat ang House of Representatives, dyan namumugad ang mga kurakot at buhayang politiko. Dyan nagsisimula ang lahat ng nakawan sa gobyerno. Ang House of Representatives, binuo ng mga congressman. Ang Quad Committee na yan, binuo hindi para sa taong mamamayan, kung hindi binuo para protektahan ang mga politikong magnanakaw. Ngayon, tayo ay naparito upang magkaisa. Walang uwian, walang susuko, hanggat hindi natin napapatalsik ang mga politikong kurakot na nagpapahirap sa ating bansa. Ipaglaban natin kung ano ang marapat na sa atin. Huwag tayong matakot sa mga politikong nakaupo, sapagkat tayo ang dahilan kung bakit sila ang naupo dyan at tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon. Ang mga politikong iniboto natin, hindi natin sila ipinoto upang ang bayan ay pagtaksilan o pagnakawan ang mga tao. Pinoto natin sila dahil ang akala natin sila ang makakalutas sa kahirapan sa bansa natin. Ngunit hindi pala, sapagkat sila pala ang mas lalong magpapahirap sa ating bansa. Mga kapatid kong Pilipino, mga kabataan, lumabas na kayo sa inyong mga tahanan. Magsilabas kayo at ipakita natin sa gobyernong ito na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Huwag tayong matakot sa mga politiko na nakaupo dyan na walang ginawa kung hindi magkain at kainin at nakawin ang kaban ng bayan. Habang ang mga Pilipino ay naghihirap, habang ang mga Pilipino lumulusong sa baha, ang mga politikong binoto natin at ang kanilang anak nasa ibang bansa at nagpapakasarap sa kaban ng bayan. Papayagan ba natin ng mga Pilipino na ganon-ganonin lang tayo ng mga politikong binoto natin? Habang ang mga estudyante lumulusong sa baha, nagpapakahirap, habang ang mga magulang nila nagtatrabaho ng 24 hours para lang may pambili ng uniform, para may pambaho ng kanilang mga anak, ang pera ng kaban ng bayan, ang pera ng taong bayan, ginagastos ng mga anak na politiko na nagpipiling prinsesa at nagpipiling hari. Nakita po natin ang iyan sa mga anak ng kontraktor, ilan sa anak ng mga kongresista, na pag sila ay kumakain sa ibang bansa, ang isang kainan lamang ay nagkakalaga ng 759,000. Samantala ang mga Pilipino lumulusong sa baha. Meron natutulog na walang makain. Nasubukan ba ng mga politiko na yan na magtrabaho sa taas ng bukid? Nasubukan ba ng mga kongresista na yan na magtanim ng palay sa bukid? Hindi nila nasubukan, kaya hindi nila tayo naiintindihan. Sapagkat sila ay natutulog sa mga magagandang tulugan, kumakain ng masasarap na pagkain, mga kapatid kong Pilipino. Kaya tinatawagan ko at inanyayaan ko ang lahat ng mga retired general, retired na kapulisan at kasundaluhan na kung kayo ay totoong mayroong malasakit at pagmamahal sa bayan, pumunta kayo rito at samahan nyo kami sa pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa. Kung totoo na sa loob ng House of Representatives ay walang tiwali, walang magnanakaw, lumabas kayo dito at ayusin natin ang problemang nangyayari sa ating bansa. Senator Risa Hontiveros,
Kung ikaw ay totoong nagmamahal ng bayan, pumunta ka rito at samahan mo kami sa pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa. Senator Bato de la Rosa, Robin Hood Padilla, at lahat ng mga senator, kung totoo kayo na merong pagmamahal at malasakit sa inang bayan, pumunta kayo rito, bumaba kayo rito at pag-usapan natin ito sapagkat hindi kami aalis dito hanggat hindi lumalayas ang mga buhay na nasa House of Representatives. Mr. President Bongbong Marcos, kung totoo na makabayan ka, kung totoo na mahal mo ang Pilipinas, bumaba ka rito at tulungan mo kami na sugpuin ang mga buhayang ito. Vice President Sara Duterte, kung totoo na mahal mo ang Pilipino at handa kang maglaban sa mga Pilipino, bumaba kayo rito, lahat ng senator, congressman, mayor, mga retired na general ng pulis at sundalo, pumunta kayo rito at ayusin ang problemang ito dito sa ating bansa. Etong House of Representatives, ang dahilan ng nakawan, si Martin Romualdez na magnanakaw, hampas lupa, insektong buhaya. Akala ko dati, ang mga buhaya nasa tubig lang. Ngayon, nagsilabasan ng mga buhaya, gumagapang sa House of Representatives ang mga buhayang putang ina. General Torre, hinahamon kita na kung totoo na ikaw ay may manasakit sa Pilipino at ikaw ay nagsiservisyo sa Pilipino, General Torre, pumunta ka rito sa House of Representatives at tulungan mo kami ayusin ang mga nakawan sa gobyerno. Ikaw daw ang pinakamagaling na naging chief PNP sa ating bansa. Bakit hindi mo magawang ikulong at ulihin ang mga putang inang magnanakaw na yan? Ang House of Representatives ng mga buhaya, ang mga bobo na hindi marunong mag-imbestiga, na pinapaikot ang mga Pilipino na akala nila ay mga bobo, kung totoo ay kayo ay binuo upang protektahan at imbestigahan ang mga anomalya sa bansa, ipatawag niyo si Martin Romualdez, ngayon House of Representatives. Ang House of Representatives ay aso ni Martin Romualdez, kaya hindi nila magawang ipatawag si Martin Romualdez. Please, kaya lang ba ang kaya niyo, House of Representatives? Hindi ba kaya ipatawag si Martin Romualdez at Zaldico? Anong investigasyon pa ang kailangan natin? Sinabi na ng pamilya Diskaya kung sino ang mga politiko, kongresista na kasama sa nakawan sa flood control projects. Sinabi niya na si Zaldico at si Martin Romualdez ay kasama sa mga nakawan sa gobyerno. Bakit pinalitan ang Senate President? Sinabi rin ni Congressman Toby na kasama sa mga nakawan si Zaldico at si Martin Romualdez. Ngayon, anong imbestigahan pa ba ang kailangan? Hindi naniniwala ang taong bayan na may mapupuntahan at patutunguhan ang imbestigasyon ito. Paano kami maniniwala na may mapupuntahan ang imbestigasyon ito kung ang nag-iimbestiga ay kasama at sangkot sa mga nakawan sa gobyerno? Mga Pilipino, paulit-ulit ko po kayong tinatawagan. Ito pong pagprotesta na ito ay wala nang uwian sapagkat dito na tayo matutulog hanggat hindi natin mabababa ang mga buhay ang nasa House of Representatives. Kaya, kung totoo kayong mga politiko na may malasakit at pagmamahal sa bansa, kayo ay magsilabas at pag-usapan ng matiwasay at para sa gayon, marisolba ang problema ng ating bayan na kinakaharap ngayon. Lahat po ng mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa, lahat po ng kabataan, kayo po ay pumunta rito at ipakita natin sa gobyernong ito na totoo nga ang katagang kasabihan nila na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Huwag tayong matakot sa mga politikong namumuno sa atin sapagkat tayo ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magsama-sama upang sa ngayon mapatalsik natin ang mga politikong kurakot na siyang nagpapahirap sa ating bansa, mga kababayan.
Thank you very much. Hanggang dito na lamang. Mabuhay ang kabataan! Mabuhay! Mabuhay ang kabataan! Mabuhay! Sapagkat yung iba sa atin, galit lang tayo dahil malayo pa ang eleksyon. Pero pag malapit na ang eleksyon, pag tinapalan tayo ng 500, tatahimik tayo. Yan po dapat nating baguhin. Piliin natin ang mga politiko. Politiko na talagang makatao. Huwag politiko na tulad ni Romualdez. Ngayon naman po, sa Senado, nagkakagulo na naman sila. Hindi ko alam. Dahil itong si Speaker, may tuta sa Senado. Ewan ko kung sino yung tuta niya. Alam nyo naman siguro yun. Ngayon, pag hindi sumunod kay Romualdez, walang budget. Kaya, ano ang dapat gawin kay Romualdez? Dapat siyang ikulong. Isang kanta, Martin Romualdez, magnanakaw! Martin Romualdez, magnanakaw! Martin Romualdez, magnanakaw! Yan ang dapat sa kanya, putang ina niya. Alam nyo, itong itong nagmumura ko, galing to sa puso. Hindi lang po ito para sa aking galit, kundi galit din po ito ng taong bayan na galit sa kanya. Sapagkat may mga taong bayan, may ibang mga tao dyan na hindi kayang magsalita sa entamplado dahil nahihiya. Pero kami, makakapal ang mukha namin na labanan yung congressman na yan na magnanakaw. At handa kaming magbuwis ng buhay para lang maalis si Romualdez dyan sa kanyang pwestong kinaupuan. Habang tayo'y binabaha, si Romualdez ay paupo-upo na lang nagsasabi pa siguro yan, I'm sitting pretty while I'm making money. Habang tayo, dugot pawis na natin ang pera na yan bago pa marating sa atin ang sweldo natin, kinakaltas na ang tax natin na nanakawin ni Romualdez. Kaya sa lahat ng nagtatrabaho, kung pwede lang, sumama kayo dito mamaya after ninyo magtrabaho. Sapagkat ang mga buwis ninyo, ayon nasa bulta ni Romualdez at ni Saldico. Ang dapat managot, Romualdez at si Saldico, ibalik ang pera ng taong bayan, pero dapat huwag lang ibalik. Dapat may pananagutan sapagkat dahil sa pagbabaha at sa taas ng tubig, marami pong namamatay ng leptospirosis dahil sa baha na kagagawa ni Romualdez dahil ninanakaw ang pera ng bayan. Actually, sabihin ng mga tao, ba't si Romualdez lang tinitira nito? Si Romualdez po ang ulo ng lahat. Siya po ang pasimuno ng pagnanakaw sa gobyerno. Kasi siya ang nagdidikta sa mga congressman ng mga tuta niya. Kasi pag hindi po sumunod sa kanya, wala pong budget. Zero budget ka. Kasi galit ka, hindi ka sumunod sa utos niya. Hindi siya makapagnakaw sa pera ng bayan. Ano po ang solusyon? Ulitin ko po. Ang solusyon, magsama-sama tayo. Ipakita natin na tayo'y Pilipino. Anong kulay mo? Anong politiko ka? Magsama-sama tayo. At ito panawagan. Kung talaga mahal ninyo ang inang bayan, Bongbong Marcos, bumaba ka dito. Sagutin mo at ayusin natin ang gobyerno. BP Sara, kung naririnig mo to, bumaba kayo dito kung talagang mahal natin ang inang bayan. Ayan, si Lisa Araneta, si Risa Ontiveros, kung mahal mo ang inang bayan, pumunta kayo dito. Ipakita nyo ang suporta. Si Kiko Pangilinan, kung mahal ninyo ang inang bayan, welcome kayo lahat dito. Lahat po ay welcome dito sapagkat wala po tayong politikong dinadala. Ang dinadala lang po natin ay ang mahal nating inang bayan. Yun lang po ang ipagtatanggol natin, hindi yung mga politikong hayop na yan.
Mga hayop na politikong walang kwenta. Ewan ko ba? Sa bagay, kaya nanalo si Speaker kasi pinatanggal niya yung kalaban niya. Diba? At nanawagan din po ang presidente nating si Bongbong Marcos na lumabas kayo sa mga kalye at ipakita ninyo ang galit ninyo. So ito po ang ginagawa natin, masunurin lang po tayo. At mamaya po babalik ako. Maraming salamat po. Attorney, narinig namin kanina na may sinabi po ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Ano po sinabi niya? Lumabas kayo sa kalye at ipakita ninyo ang dismaya ninyo. Ayun. Kung nagagalit kayo sa nangyayari ngayon, magsama-sama tayo. Ipakita natin ang ngipin natin kay Romualdez. Yun. At mga kababayan, pakinggan natin ang tinig po ni Pangulong Bongbong Marcos. Inaayos pa lang po para marinig po natin na sinasabi niya, binibigyan niya po ng kapahintulutan na tayo ay sumigaw, lumabas, at ipagsigawan natin sa mga magnanakaw na yan. Ang ating karapatan, ibalik ang pera ng taong bayan. Huwag lang po ibalik. Batuhin dapat ng taong Eto na bayan. po, eto na, ipe-play na natin. Partner, itodo mo na. Eto, pakinggan ho natin ha. Galing po mismo yon kay President Marcos. Sa mga kapulisan po, sa minamahal po namin kapulisan, mensahe po ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya po, ipapasa ko sa kanya. Ang pangyayaring ito ay si mahal na Pangulong Marcos din po ang pumapayag na tayo'y magtipon-tipon at ilabas ang ating saloobin sa nangyayari sa gobyerno sa pangunguna ni Martin Romualdez. At kung magmamarcha man tayo doon, attorney, hindi tayo pwedeng hadlangan. Bakit? May permiso tayo sa Malacanang. Bakit? Wala na. Kung ghost project nga, pinapayagan, di ghost permit, meron din tayo. Uulitin po natin, kung tayo ay magmamarcha papunta roon, hindi po natin kagustuhan yon, kagustuhan po ni Bongbong Marcos. Tandaan nyo, hinihintay lang po natin i-play. Okay na ba? Okay, pakinggan po natin. You have to remember, I brought this up. And since this has all been exposed, well, it's actually known to many people, but it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry because what's happening is not right. Yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Yan. Kasi pagka hindi na peaceful, mahirap na yan. Ayan na, tayo. The police will have to do its duty to maintain peace and order. But to show that you are enraged, to show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness, what I want to show that there is justice. I want to show that there is fairness. I want to hold these people accountable just like they do. So I don't blame them. I don't blame them. Not one bit. Okay, palakpakan po natin si Bongbong Marcos. Kaya ang sigaw po natin, Marcos, lumabas ka na! 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 Ito po ngayon, para po sa ating mga kapulisan. Siguro naman narinig naman po nila ang pahayag ng ating Pangulo. At nagsalita din po ang kanilang hepe ba yan? Pumapayag din po ang PNP na tayo'y magtipon-tipon. Basta peaceful lang po. Tulad po ng ginagawa natin. So ito po.
Pakinggan po natin. Kaya hindi po tayo pwedeng harangin. Oh, eto pa, attorney. Mukhang may sorpresa po sa atin. Sandali, partner, Oh, sige. Ito, lilinawin na namin mga kababayan ha. Yung sinisigaw namin kanina o yung sinisigaw natin na Marcos, lumabas ka na, hindi ibig sabihin nun mga kababayan, lumabas siya sa palasyo. Walang ganon. Hindi natin siya pinabababa sa kanyang pwesto mga kababayan. Ang inihiling natin sa kanya, lumabas siya, sumampa siya sa etabladong ito, at siya mismo ang manawagan sa mga buhaya na nandyan sa loob. Marcos, bumalik ka dito! Marcos, Punta ka na rito, dali! Bumalik pala, pumunta ka na rito! Ito, pakikinggan po natin, attorney. pakinggan po natin ang mula sa pamunuan ng kapulisan tungkol sa mensahe po ng mga kapulisan. Patrol, kami pong mga pulis, pilingan po namin sana sa inyo na huwag niyo po sana kami ituring na kaaway. Totoo po, may mga ilan po sa mga sumisira ng aming imahe. Pero huwag niyo po sanang kalimutan na marami pa rin po sa amin ang tapat, nagmamahal sa kapayapaan, at galit na galit po sa mali at kasamaan. Lalong-lalo na po doon sa korupsyon. Kaya panawagan po sana namin mga kapatrol sa planong protesta at pagtitipon. Huwag niyo po sanang tingnan bilang humahadlang. Nandun po kami hindi para pigilan ang inyong mga boses, magpahayag, kundi pumagit na lamang po para masiguro po namin na maipahayag po ninyo ang inyong saloobin sa paraang mapayapa at ligtas. Sabi nga po sa Micah 6:8, He has told you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justice, to love, kindness, and to walk humbly with your God. Tulad ninyo, gusto rin po namin matapos na ang korupsyon. Gusto namin ng isang mas maayos at magandang kinabukasan para sa ating bayan. Romans 13:4, For He is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for He does not bear the sword in vain. Kaya sana po, sa halip na tingnan po kami bilang hadlang, tingnan niyo po kami bilang katuwang sa laban para sa tama at sa pagtataguyod po ng kapayapaan at katarungan. Ngayon po, sabay-sabay nating isigaw, mabuhay ang mga kapulisan! Mabuhay ang mga kapulisan! Mabuhay ang mga kapulisan! Mabuhay ang mga kapulisan! Alright! Tulad nga po ng sinasabi namin palagi, kami po ay palaging nagpapasalamat sa ating mga kapulisan sapagkat nariyan sila para tayo ay alalayan na matapos natin ang ating programa ng maayos at matiwasay. Ang mga kapulisan po, tulad po namin ng pinapaulit-ulit namin, sila po ay hindi natin kaaway. Sila po ay ating mga kakampi sapagkat sila din po ay ninakawan ng ating mga gobyernong kongresong ito. Kaya tandaan po, ni-isa po sa atin na naririto. Hindi po natin pwedeng awayin ang ni-isa sa kanila sapagkat sila po ay ang ating mga kaibigan. Maraming salamat. Mabuhay po ang mga kapulisan! Mabuhay! Mabuhay ang kapulisan! Mabuhay! Isang masagabong palakpakan para sa ating mga kapulisan! At ngayon naman po, mula sa sektor ng mga relihiyosong tao, nais ko pong imbitahan upang magbigay ng kanyang talumpati ang isang magiting na tagapagsalita, tagapangaral ng banal na kasulatan. Walang iba, bigyan po natin ang pagpupugay mula pa sa malayong bayan ng Central Luzon. Palakpakan po natin, Bishop Edwin Manite. Magandang hapon sa ating lahat. Wala yata akong kausap ha. Good afternoon po. Abay, mga Amerikano pala ang aking mga kausap. Gusto pala ay English. Ipakita nyo din yung mga crowd sa dumadami. Natutuwa po ako at nandito ako ngayon. At nakikiisa sa ating laban na ito.
ang United People's Initiative. Ito po ang tema ng ating rally sa hapong ito. At malaking karangalan sa akin na ako po ay maging bahagi. At bilang isang obispo ng simbahan, ay nais ko po sanang magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Bakit tayo nakarating sa ganitong punto ng ating bansa na tayo ay magkakawatak-watak na naman? Bakit tayo dumating sa punto ng ating bansa na ang pagnanakaw sa gobyerno ay parang normal na lamang? Ganito po ang sinasabi ho ng Biblia, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis. Hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap. Subalit ang sabi po rito, meron akong laban sa iyo dahil iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog o nadapa at magsisi ka at gawin mo ang iyong unang mga gawa. At kung hindi ay paririyan ako sa iyo, aalisin ko ang iyong kandelaryo at kanyang kinalalagyan maliban na kayo'y mangagsisi. Ngayon po ay nais kong manawagan sa lahat ng ating mga leader at manawagan na rin sa lahat ng mga Pilipino. Ano ang totoong problema ng ating bansa? Marami na pong nagsalita kanina at marami pang magsasalita sa mga susunod pang mga oras at mga araw. Subalit sa oras na ito, gusto ko hong ibahagi sa inyo na para sa akin, lahat ng problema sa ating lipunan ay nagbo-boils down o nahuhulog sa tinatawag na moral bankruptcy. Ano po ang ibig sabihin ng moral bankruptcy? Dumating ho tayo sa punto ng ating kasaysayan na ang mga Pilipino at ang lahat ng leader ng Pilipinas ay hindi na malaman kung ano ang tama at kung ano ang hindi tama. Nandyan pa po ba kayo? Ito na ho ang malaking problema ngayon sa atin. Ano ho ang ibig sabihin ng moral bankruptcy? Naniniwala po kasi ako na ang lahing Pilipino ay lahing marangal. Na ang lahing Pilipino ay lahing mabuti. Na ang mga Pilipino ay mababait na mga tao. Ang mga Pilipino ay mapagpakumbabang mga tao. Ang mga Pilipino ay marunong tumanggap ng mga bisita. Ang mga Pilipino ay mga masasayahing tao. Higit sa lahat, ang mga Pilipino ay mapagmahal sa Diyos. Naniniwala po ba kayo roon? Subalit, sa ating nakikita ngayon sa ating panahon, halos hindi na ho natin makita ngayon ang bagay na ito. Maliwanag na sinasabi ng Biblia, huwag kang magnanakaw. Alam po natin lahat yan, ano man ang relihiyon mo. Maging ikaw ay Kristiyano, maging ikaw ay Budismo, maging ikaw ay isang Islam, itinuturo ho sa ating relihiyon na bawal ang pagnanakaw. Tama ho ba ito? Pero bakit hindi natin ginagawa ito, lalo na ng ating mga leader? Bakit nagagawa ng mga leader ho natin na makita ang mga Pilipino ay nalulunod sa baha? Hindi ba nila nararamdaman ang hirap na nangyayari ngayon sa buhay ng isang ordinaryong Pilipino? Alam ho ninyo, kamakailan lamang ay dumalaw po kami sa may Masantol at Macabebe, Pampanga. Namigay ho kami ng mga relief doon sa ating mga kababayan. Hanggang ngayon,
Sa loob ng bahay po nila hanggang dibdib ang tubig. Walang malabasan ang tubig sa kanilang mga bahay. Hirap na hirap po ang ating mga kababayan doon. Nasaan ang mga congressman sa bayang yun? Nasaan ang mga political leader sa lugar na iyon? Nakakaawa po ang ating mga kababayan. Gigising po sila, hindi nila alam. Sa paggising nila'y nakahiga pa rin sila sa kanilang higaan. O baka inanod na ho sila ng tubig. Halos lahat ng mga kababayan po natin doon ay may sakit sa paa na ang tawag ay alipunga. Napakahapde, napakasakit. At ang masakit ho doon, wala ho silang gamot. Ang sabi ko ho sa kanila, pumunta kayo sa inyong mga barangay health center. Pumunta kayo doon sa munisipyo para nang sa gayon makahingi kayo ng gamot. Alam ho ninyo ang sinasagot sa kanila, ultimo bulak kailangan ho nilang bilhin. Hello? Saan na ho tayo napunta? Nasaan ang pondo para sa ating mga health center? Bakit kapag pupunta ka sa health center, bakit pag pupunta ka sa municipal health center, ultimo bulak kailangan mong bilhin? Kung wala kang pambili, saan ka pupunta? Ang sabi ho nila, zero billing na raw ngayon sa ospital. Wala ka na raw babayaran. Mukha po atang hindi nila nalalaman kung ano ang galawan sa ibaba. Ang tunay na pangyayari ho kapag ikaw ay Pilipino at may sakit, halimbawa ikaw ay magpadadialysis, may sakit ka sa kidney, ano ang gagawin mo? Magpapadialysis ka, pupunta ka sa munisipyo, ano sasabihin ng doktor? Pumunta ka doon sa laboratory center. Pupunta ka doon, ituturo ka sa ibang lugar. At yun po ay may bayad kung saan kay tuturo. Tama o hindi? Tapos pag hihingi ka ng gamot, hihingi ka ng bulak, wala na. Nakakalungkot po itong nangyayari ngayon. Ang gaganda ho ng mga pangako sa atin. Napakaganda ho noong zero billing na sinasabi ng Pangulo. Pero sa totoo, hindi nangyayari ho yun. Doon sa ground, hindi nangyayari ho yun. Nakikiusap po kami, mga leader ho namin sa politika. Nandyan ho't nanonood kayo. Ipinapakiusap po namin, huwag na po ninyo kaming lokohin. Tama ho ba yan? Huwag na ninyo kaming lolokohin. Huwag na ho kayong mangangako sa amin na alam naman naming hindi nyo gagawin. Minsan nakakatuwa po yung sinabi ng Pangulo kanina. Lumabas daw tayo at ipahayag natin yung galit natin sa kanila na nagnakaw. Ang tanong ko, sino ang pumirma ng budget? Marcos! Sino ang pumirma doon sa General Appropriation Act? Marcos! Bakit siya nagtuturo ngayon sa iba? Kinakailangan ay mayroong managot. Kinakailangan ay mayroong mapakulong. Tama ang mga investigasyon na yan. Pero ang aming panawagan ngayon, kinakailangan makulong sila. Gusto namin makulong si tinatawag na Speaker of the House, Martin Romualdez. Gusto naming makitang siya ay nakakulong. Ikulong ang magnanakaw! Ikulong ang magnanakaw! Ikulong ang magnanakaw! Alam ho ninyo, ang sabi ho ng Biblia na ating binasa kanina, magsisi kayo. Magsisi kayo. Dahil kung hindi kayo magsisisi, ang sabi ho ng Panginoon, aalisin ko ang liwanag sa inyo. Aalisin ko ang ilawan o kandelaryo sa inyo. Alam niyo po ang ibig sabihin yan? Kapag inalis ng Diyos yung ilaw sa ating bansa, magkakaroon po ng kadiliman sa bansang ito. Gusto po ba natin to? Gusto po ba ninyo ang Panginoon ay masasagad sa kanyang galit at puksain niya ang ating bansa? Ang sabi ho ng Biblia, magsisi kayo. Tayong lahat, hindi lamang sila kundi lahat tayo ay magbalik loob sa ating Panginoong Diyos
at lahat ng mga magagandang mga itinuturo sa ating relihiyon ay kinakailangang isapuso natin at isagawa natin sa loob ng ating mga tahanan at sa labas ng ating mga bahay at pamamahay. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Bilang isang bansa, magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Huwag nating ipagmalaki na tayo may pananalig sa Kanya. Kinakailangan yung pananalig na yon ay lakipan natin ng mabubuting mga gawa. Tama po ba yon? Tama! Tama po ba yon? Tama! At yan po ang aking mensahe ngayon, bawat isa sa atin, na tayo po sana sa ating pagtitipon na ito, ay huwag nating aalisin sa diwa ng ating pagsasalita rito ang ating Panginoon, bagamat nagagalit tayo sa mga kasalanan na nangyayari ngayon sa ating lipunan, ay kinakailangan lahat ng ating gagawin ay isama natin ang ating Panginoon Diyos, sapagkat siya lamang talaga ang pwedeng magbigay ng pagpapala at kaginhawaan sa ating lahat at sa lahat ng pamilyang Pilipino. Maraming salamat po. Okay! Maraming salamat, Doc Maniti.